Good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-showbiz. Ito na ang ating latest update para sa Barda sa araw na ito. Ito yung mga bagay na hindi mo pa alam kay Barbie Fortesa. Tara ating pag-usapan at bigyan ng reaction at komento. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong panonood at pagtitiwala dito sa ating channel, at sana patuloy nating suportahan ang Barda, tayong mga ka-showbiz ko dyan at mga kapwa Barda fans ko dyan. Patuloy tayong mag-antay at manood sa mga paparating nilang proyekto ni David Licauco. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pa ang hinihintay mo? Mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para laging mauna ka sa mga bagong balitang showbiz. Panoorin at pakinggan ang buong detalye at ikaw na ang humusga. Hindi lahat nagawan ko ng reaction video or napanood natin for today's video. So, try natin ito nabigyan ng analyzation. So, without further ado, let's start this reaction video. Pag may pinagdadaanan ka on a personal level, nangyari na yon. Ipe-play po natin ang I Can Do It With a Broken Heart by Taylor Swift. I've been hitting my marks. I can do it with a broken heart. Ganon. Ganun pala ang mga nangyayari. Walang nakakaalam nun sa set. Kahit durog na durog inside. Kahit tingin ko, nagulat na lang din sila nung pinost ko. Ha? May ganyan ka pala! Kasi Paano mo naiiwalay? it's the Leo in me. Ganun pala mga Leo. So may natutunan May tayo. ganyan. Kaya dapat to always have to check on them, mga Leo. Kasi we want to deal with our problems internally. Kasi ayaw namin nakikita mahirap. May pinagdadaanan ako pero tsaka na, may monologue pa ako. Magme-memorize muna ako. Sa bahay na ako iiyak. Ganyan. Naka-scheduled post, kumbaga. Naka-schedule lang May iyak. skill yan. Pero grabe, no? Ay, alam mo yun sa sobrang busy mo, With our nakaschedule. problems internally. Kasi ayaw namin nakikita mahirap. May pinagdadaanan ako pero tsaka na, may monologue pa ako. Magme-memorize muna ako. Sa bahay na ako iiyak. Ganyan. Naka-scheduled post, kumbaga. Very Schedule lang. alpha. Naka-schedule lang May iyak. Very skill alpha yan. talaga Hindi siya. lang kayang gawin yun, lalo ng babae. Because women are emotional. Ako nga, hindi ko That's kaya how much yun. I love what I do. When is the right time for you? Feeling mo na I will settle down to someone na Ay, ito na. Actually, dati, parang by this age, 28, ganyan, parang I would have it all figured out. Parang pasettle na ang bakla, ganyan, Pasettle okay na na siya. Tapos Di ba ngayon, nga? sobrang ang funny. Kaya nga, tumigil din ako sa reaction video kasi akala ko talaga, pasettle na ang bakla. Oo. Akala ko talaga. Fate. Eventually, Dahil nawala ngayon, talaga ako parang sa wish Mas ko. lalo akong na-excite to explore the world, see what life has to offer. What has to offer, ganon. So, parang ngayon, medyo malayo pa. So, parang andun ka sa settling down. ano ka pa lang, you are starting pa lang to process everything and things na what At would be saka the ano next nga step kaya. Newfound liberty nga and freedom. And you have that excitement in you. Yes. And we are also excited sa'yo doon sa part na yun. Very Ngayon ko lang independent woman naramdaman yung talaga siya. parang yung financial independence. Okay. So, mas parang mas... Sana all nakakaroon ng financial independence. True. Hindi Sana ibig all sabihin talaga. mayaman, hindi ibig Hindi, sabihin pinila ko yung all investment talaga. niya Ibig sabihin kanina. ng financially independent, mas parang hawak. Siyempre, hawak mo na kumbaga, alam mo yung nangyayari. You hold your own money. Na burnout, yes, pero thinking of quitting, never. I love that. Grabe. Kasi, ewan ko, there was just something in me when I was 8 years old. My mind was talagang Dedicated. very firm when I asked my mom na, Ma, gusto ko mag-artista. Ginusto ko kasi talaga. Tsaka ginapang namin ng pamilya ko yan. Kasi hindi kami mayaman. Tricycle driver ang tatay ko. Tapos gumagawa ng, hindi na ngayon. Hindi na, hinanap ni Sean yung tatay ko. Hinanap Talaga ni si ako. Doc. Ito show, baka may mga bago kasi dito. I don't know kung naalala ninyo. Na nagkarindabila siya, doon talaga ako kinain ng konsensya ko. Kasi hindi ko talaga alam yung humble beginnings niya. And right after that, ano pa siya, nakikisakay pa ako sa alam mo yung mga memes sa kanya ng pandemic. Kasi, dear, ano talaga siya ng pandemic? Alam mo yung kabastusan ng pandemic na Barbie Fortesa, hihiwala yan si Jack Luperto kung hindi pagbibigyan ng isang gabi, mga ganun.
Grabe talaga yung pinagdaanan niyan ni Barbie Fortesa. Mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan. Ang dami ko talagang nabasa, no, nakinig. Ano pa nun nung panahon ng pandemic kasi more on politics kasi yung inaano ko, pinanonood ko kasi meron ako isang channel na politics nga, yung reaction video. Yun, ang dami ko talagang na pambabastos sa ginawa nila kay Barbie Fortesa. Pero noon pa man humahanga na ako sa babaeng ito. Hindi ko siya hinangaan dahil maganda at sexy siya. Given talaga yun. Hinangaan ko siya dahil magaling siyang actress. Nakita ko talaga sa kanya na napakagaling niya umarte. Ang bilis niya lang mapaiyak eh. Kala ko nga dati, the next Maricel Soriano, yun ang tingin ko sa kanya noon eh. Sa totoo lang, mga ka-showbiz, mga kapamarda fans ko dyan. And then, yun nga, nagkaroon sila ng relasyon ni Jack Roberto. Tapos sabi ko, ay wala na, ito na yun, parang magsisettle daw na nga to. Sabi ko sa sarili ko, parang magpapakasal na ata ito. Kasi parang all set na. Kumbaga alam mo yung all set na lahat. Makilala ka na ng pamilya. Kumbaga na kayo, panatag na sa isa't isa. Tapos biglang may pumutok na issue. Biglang hiwalay na sila. So ano nangyari? Ang daming ang daming ang spekulasyon na dahil daw sa third party. Ang iba naman sinasabi, malandi lang talaga si Barbie Fortesa, hindi lang napagbigyan ni Jack Roberto. Umayaw na. Sabi ko parang walang ganun, hindi ganyang klaseng babae si Barbie Fortesa. 'Di ba? Sobrang napaka-pino niya at hindi niya kailangan na lalaki sa buhay. Diba, yun po yung inano ko kasi kung ikaw nanggaling ka sa hirap, alam mo kung paano pahalagahan lahat yan. Diba, minsan mas may totoong mabuting pag-uugali pa yung mga nanggagaling sa baba kaysa doon sa mayayaman na talaga. So kayo mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan, ano masasabi nyo? So tuloy po natin yan para mas makakilala pa natin at malaman natin kung ano pa yung mas pinagdaanan ni Barbie Fortesa para mas maintindihan po natin siya. Dude, ganun talaga kalala, sa totoo lang. At ako nakikisakay ako doon, nagre-reshare ko yun, doon ako kinain ng konsensya ko. Every time na, gabi iyak ko noon. Napanood nyo na ba yung Karen Davila niya? Ay, grabe iyak ko noon, seriously. Daddy! Okay na si Daddy bibigyan ko sana siya ng sa likod. Bumiyahe na siya. Naka-Adidas na siya ngayon. Okay na siya. Oo, naka-LL na. Naka-LL. Ayun pala. Ayun si Daddy. Ay, dito. Yeah. Tito Tony. Si Daddy Okay Tony naman for siya. today's video. So anyway, yun, tricycle driver yung tatay ko, tapos naging company driver, tapos nanay ko gumagawa ng kahon ng yema, family Kahon business ng namin yema. ng yema. So, Ano ba yung pangalan ng yung Yema ng bar? Yema ni Barbie. Pera ng Charis. mga magulang ko. Gets ko yung konseptong yun when I was 8 years old. Pera ng mga magulang So, ko. talagang pinagdesisyonan ko, nagpursigi talaga ako, lumuluwas kami, taga Binyan, Laguna ako, lumuluwas kami, Makati, Grabe din yung Quezon humble City, beginnings ganyan. yan, no? And every chance I get, every opportunity I Kaya get, I kaya always give very my 100% professional din talaga to siya. prove to my parents na hindi ko sinasayang yung pera nila. And nung time na ako na yung nag-earn, that's when we all decided na, okay, wala na akong gagastusin na pera nyo. Ako naman. Ako na. naman. Mas yun. So never kong inisip mag-quit kasi ito yung trabahong nakapagpatunay sa akin na kaya ko on my own. Kaya ko to take care of myself and my family. And ever since, ito yung gusto kong gawin. Ito yung passion ko. And malinaw nga yung end goal ko kasi. So parang kumbaga walang hesitation, walang parang medyo hazy part of my career na I would stop. Kasi even during the pandemic when we all thought parang wala na.
So Diyos I ko. tried hosting. Nag-host ako ng mga e-commerce brands. Kasi uso yun dati, di ba, pag may mga sale? Yes. Sabi ko, Ate Dea, sige, mag-host ako, ganyan-ganyan. Ay, grabe. So, dun ko naman na-try mag-explore ng ibang avenues of parang entertaining people. And that is hosting, ganyan, which I enjoy very much. Tsaka ang galing niya mag-host. At least, di kasama na yun Shopee. sa ano ko, Diba? sa portfolio ko. Pag kailangan nyo ng host, pwede ako, di ba? True. Or, kumbaga, hindi na lang siya acting. And I really enjoyed it, and I was also grateful na, again, JMA keeps giving me good opportunities and chances where I could prove myself na I meant to be here, I belong here, and I want to stay. I really want to stay. Okay, what is this? Ay, Okay, with 2 minutes and our time begins now. Clyde. Aminin ko sa takbo ng karera ko in my 16 years in the industry, I've had my highs and lows. Pero ang naging consistent since day one, yung respeto the sa akin. consistency is the key. Even the people around me. Kaya kahit kami see mga how defender, much I pag na kami si respect, Madam Pika sa everyone's time, go pa my din. craft, Mambarda my United, passion, kahit anong and, attack sa kanya, go pa din siya. Kahit Yung face trabaho. shame na siya. Nakakaloka. Are you open to Face shame pa more. Anyways, that is all for today's video. This is King of Lives. See you on my next vlog. Bye. At super yes po ko doon sa sinabi ni Barbie Fortesa, no, na consistency. Yun po yung talagang ginawa niya. Very consistent siya sa mga bagay na ginagawa niya. Even dun sa health niya, nakita niya naman continuous yung running niya, exercise, inaalagaan niya talagang mabuti yung katawan niya. And then consistent din siya doon sa best acting na pinapakita niya and best kilig na pinaparamdam niya sa atin tuwing meron siyang programa o meron siyang serye na ginagawa. Kahit na sino pa yung katambal niya dyan, kahit sino ipareha mo kay Barbie Fortesa, nagagawa niyo ang lahat. Nagagawa niya ang lahat, I mean. Pero mas iba talaga yung kilig kapag si David Licauco yung kasama niya. O alam niyo namang mga ka-showbiz, mga kapobarda fans ko dyan, at naiintindihan niyo naman kung ano yung sinasabi ko. Kasi kayo din naman, napapansin niyo rin naman. Diba, kapag silang dalawa. Medyo nakakalungkot lang nga. Kasi medyo matagal-tagal na rin talaga natin. Hindi natin sila nakikitang magkasama sa proyekto. Kaya sobrang dami ng mga negatives na mga pahayag ang ipinupukol sa kanilang dalawa. Pero ako kasi di ba sabi ko nga sa inyo, barda panatag ako. So panatag ako na makikita ko ulit silang dalawa na magkasama sa isang proyekto. And panatag din po ako na magkakatuluyan silang dalawa. Kung sakali man, if ever man, na hindi talaga sila magkatuluyan at mali ako ng prediction ko, pero tumama naman ako doon sa magkasama ulit sila sa mga proyekto, happy na rin po ako doon, mga ka-showbiz, mga kapobarda fans ko dyan. At least sa dalawang pinredict ko, meron isang nagkatotoo. Pero mas magiging masaya kung pati yung magkakatuluyan sila is mangyari talaga. Pero kung hindi man, wala pong magbabago. Patuloy po akong susuporta kay Barbie Fortesa at David Licauco sa kanilang tambalan, kahit saan man po makarating. So, kayo mga ka-showbiz, mga kapobarda fans ko dyan, ano ang inyong saloobin, ano ang inyong naiisip, shoutout o kahit ano pa dyan, ilagay nyo sa ating comment section. Pag-usapan natin yan at syempre pupusuan ko po yan. Para sa mga bagong balitang showbiz, uliing tumutok dito sa ating channel at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated ka sa mga bagong balitang showbiz.